sa ating banal na pagdiwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at tatatanging kahilingan ni na Luis Herrero at pamilya, Villa Oro at pamilya, Ricket Afik Magco at pamilya, Mario at Cora de Leon at pamilya, Angelo Repotente, pamilya Simangan, Quinto at Salazar, Reverend David de Leon at pamilya, Jennifer R. Francisco at pamilya, Alicia Arcega Villacruz at pamilya, Vida Digorong at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Sally, Celine, Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, Gini ng Inibi Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Pino Pensulit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Lita Arut at lahat ng mga kasapi ng Mother Butlers, Maria Taquerol at pamilya, Uni Grace Aviñante at pamilya, Erlinda Sitahu at lahat ng kasapi ng SPPC ng San Isidro, para sa kaligtasan ni Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, Hiling Villanueva at pamilya, Josalu Barredo Camacho, Jen Tamari at pamilya, Ruela Villedo at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Joshi Berliantes at pamilya, Juna Doris Pilejera at pamilya, Gabriel Moradas at pamilya, Amy Ferry Bimanado at pamilya, Dennis Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Lumali at pamilya, Jim at Jonalyn Glenn, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante Ilao at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Morera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Adam at pamilya, Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivan Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela, Santo Niño Hospital sa Bustos, at Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, mga doktor at medical staff ng Bigino Hospital, Skyline Hospital at WaliMed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lugar, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni Vanji Garcia, Leia Montaña Reyes, Dore Roque, Jessica Balaoro, Florita Lazaro, Lourdes Pingol, para sa kagalingan ni Dalito Soriano, Mercy Ancheta, Ellen Ferrer, Samantha Osea, Marian Maravilla, Adora de Leon at pamilya, Timothy Orihuela, Lori Am, Richard Carigo, Dennis Teo Campo, Paula Talon, Jeffrey Alincohot, Lorna Gagi, Brenda Izar, Corazon Donato, Sigmund Bernabe, Dr. Betsay Banaa, Nida Ambunan, Yunato at Brenna T. Rolle, Sendong Perez, Cesar Torres, Joan Perez, Quirino Cristobal, Joyce La Chica, George Sicat Jr., Cora at Mario at Marion, Maria G. Cruz, Georgie Santiago, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Robert, Selona, Cecilia, Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Roman, Tony, Belia, Renerio, Pedro, Celita, Priscilla, Siledonia, Evelyn, Eric, Neil, Andres, Sofia, Alejandro, Josefino, Nova, Isabel, Luis, Maura, Epifania, Bibiana, Nicolas Alfredo, Nelson, Sila, Alexander, Vilma, Lucio, Elinia, Marcela, Bartolome, Roy Julita, Fidela, Isabela, Raquel, Puloy, Nestor, Zenaida, Pedro, Adolf, Melvin, Atanasia, Peter, Jaime, Marisa, Pablito, Enriqueta, Alejandro, Conchita, Boy Ferman, Antonio, Porfirio, Erlinda, Maria Febes, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Roderick, Ima Concepcion, Maria Teresita, Patricio, Julita, Rosendo, Adora, Ima Concepcion, Brian Angelo, Lucila, Justine, Felisa, Flor, Lilia, Gerardo, Rian Joy, Antonio, Maximina, Domingo, Teodora, Jose, Maricel, Josie, Lita, Francisca, Sion, mga doktor at medical staff, at mga frontliners na namayapan at sa mga naging biktima ng salot na COVID-19, at para sa lahat ng mga nayapang lektor ng Diyoses ng Malolos at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa kanila Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanin ng angkan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa bawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluplo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa buhay kapayapaan, Sa mga taong kinalutan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguli ka namin, inasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, sana, Panginoong Jesucristo, hukom natin. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, alam ng naman, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang at ang karaas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong dinangal sa San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Inihiling namin kami sa iyong mundan sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang mga yapak ni Kristo ay matapat namin masundan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ng Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat Siya ang pumupukpok sa inyo. Umanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungan at aali-aligi na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng
ninyo, hindi lamang kayo ang natitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Hunggilin kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasambihin. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo po na di nagmamaliw. Ang sa tumi-tumi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambihin. Yang pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasabihin. Umawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginawa ay siyang ginagalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasabihin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila ay inaawitan ka. At sa pag-ibig mo ay namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo ay siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasabihin. Ipangaral ninyo sa lahat ng nilalang ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maligtas, ngunit ang di sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano, lumangkot man ang ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus iniakyat sa langit at lumuklok sa kanya ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang pangangaral at pag-aabili ng ating Panginoon sa natitira na 11 alagad. Sapagat alam natin na matapos ang kamatayan ng ating Panginoon at kanyang muling pagkabuhay, napakita siya sa 11 alagad. Kaya nga po 11 sapagat si Judas noong kapanahon na ngayon ay wala na sapagat siya ay nagkitil ng kanyang sariling buhay. Hindi niya binigyan ang pagkakataon ng Diyos na tanggapin niya ang pagpapatawad ng ating Panginoon.
Kaya nga sa sobrang pagsisisi, marahil ni Judas, nakita lamang niya ang kasalanan niya at hindi ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nga pinitil niya ang kanyang sariling buhay. Subalit mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, 11 ang natira, may pagkakaiba-iba man sa kanilang pag-uugali, may pagkukulang man at tumalikod man sa ating Panginoon ang halos karamihan sa kanila. Subalit ang 11 na ito ang pinagtiwalaan pa rin ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipag-aral niyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalatayang mabinyagan ay maliligtas. Kaya nga po, sumasampalatayang mabinyagan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi sa ating mga kapatid, sa ating mabuting balita, na hindi lamang ang mga alagad ang binilinan ng ganito, kundi magpangga ngayon, ito pa rin ang habilin sa atin ng ating Panginoon, na katulad ng kanyang mga binilinang alagad, tayo rin ay mangaral ng mabuting balita. Tayo rin ay magsabuhay ng binyag na ating pinanggap at ipangalat natin ang pananampalataya na ating minana mula pa sa mga apostol, mula sa ating Panginoon. Kaya nga po ito'y gampanin ng bawat isang Kristiyano. Kaya magkadalasan kapag ka po may binyag, ano yung ginagawa kapag ka po magdiriwang ng sakramento na ito? Kadalasan, bagong binyag, meron pang seminar. Kaya nga po hindi katulad nung araw. Nung araw mas matagal ang seminar. Nung araw mas matagal bago ka mabinyagan. Kaya sapagat nung araw, maraming mga tao ang binibinyagan, hindi lamang sanggol. Kundi marami rin mga tao ang binibinyagan nang sila ay may edad na, may sapat ng gulang. Kaya nga po nung araw, para ikaw ay binyagan, kailangan pa na ikaw ay hugin sa loob ng 3 taon. Kaya nga po sa 3 taon na ito, tuturuan ka ng ukol sa pananampalataya, tuturuan ka ng ukol sa pamumuhay din naman, ukol sa pananampalataya na ito. Kaya 3 taon ang itinatagal. Nag-aaral ka, tinitignan kung isinasabuhay mo ang iyong pananampalataya. Tsaka pa lamang papasok ang sakramento ng binyag at kadalasan ito'y ginaganap sa bihilya ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya nga po mga kapatid, matagal na preparasyon. Kaya nga po yung mga Kristiyano ng araw, alam natin na handa silang ihalay ang kanilang buhay nang dahil sa pananampalataya. Kaya nga po kahit ang mga apostol at karamihan sa kanila, maliban kay Judas at maliban kay San Juan Apostol, ang lahat sa kanila na nakitira ay namatay ng martir ng ating ilang simbahan. Namatay sila o pinatay nang dahil sa pananampalataya. Pinagtanggol nila ang turo ng ating Panginoon. Kaya ang kapalit nito ay ang kanilang sariling buhay. Kaya nga po sa ating mga kapatid, ganun din ang panawagan ng Diyos. Kaya nga po ngayon, mas madalas ay yung po bang seminar natin before binyag, 30 minutes na lamang. O kaya naman ay 1 oras. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, ang laki ng pagkakaiba. Noong araw, 3 taon, ngayon 30 minutes. Noong araw, 3 taon, walang palya. Maraming mga Kristiyano natuto talaga. Ngayon, 30 minutes na lang, ayaw pang umattend ng ibang mga magulang, ninong at ina. Kaya nga po yung iba, kung kailan bubuhusan ng tubig pagbinyag ang ulo ng bata, saka pa lamang dumarating yung bata, yung ninong at ina, at yung magulang na may daladala sa kanilang anak na pamibinyagan. Kaya nga po kumisan, nabinyagan lamang yung bata, pero yung mga magulang, yung mga ninong at ina, hindi talaga nahubog, hilaw ang kanilang pagkakaalam ukol sa sakramento ng binyag. Kaya nga kapag hindi mo na alam masyado ang tungkol sa sakramento ng binyag, paano mo pa may sasabuhay ang isinasaad ng sakramento nito? Hilaw na nga ang pagkakaalam natin kumisa sa pananampalataya, paano pa natin mailalapat sa ating sariling buhay ang pananampalataya nito? Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kumisan mga kapatid, yung iba, hindi lamang po huli kung dumating sa binyag. Kumisan yung iba pa ang kanilang pinatutungkulan, iba pa ang kanilang pinagpapahalagaan kapag sumasapit ang binyagan. Kaya nga po yung iba mga kapatid, kaya nagpapabinyag, bakit? Sapagat yung iba ay nagaya lamang sa iba, nakakahiya naman. Yung iba mga kapitbahay, yung anak nila, nabinyagan yung anak nila. Pero sa amin, hindi pa binyagan. Kaya yung iba magpapabinyag. Yung iba naman,
ay sapagat ito'y may social dimension. Bakit? Ang gusto, palaging merong handaan. Ang gusto, makuha nila yung ninong at ninang na kundi man mayaman ay sikat. Kundi man mayaman at sikat ay yung kubang na yung ninong at ninang na makapangyarihan sa kanilang lugar. Kaya nga po, mali pa rin ang pagkakaalam ukol sa pagkuha ng ninong at ninang. Samantalang meron namang iba, mga kapatid, kuminsan, kapag ka po may binyagan, ginagawa na lamang okasyon para magkaroon ng handaan. Kaya may mga pagkakataon, yung iba, pag dumarating sa handaan, pag dumarating doon sa binyagan, nauna na yung handaan kaysa doon sa binyagan. Kaya nga po merong ibang mga tatay, kapag ka po darating sa binyag, anong kanilang itsura? Nagdiriwang ng binyag. Pero yung iba, pagdating doon, ay talaga namang namuna. Bakit? Sapagat nauna na ang handaan kaysa sa binyagan. Kaya isipin na lamang natin, mga kapatid, may mga pagkakataon, yung pong ibang mga tatay, pagdating doon sa binyagan, dahil sa namuna, sapagat lasing na, ano na lang yung sinasabi? Paiba-iba na ng tono, paiba-iba na ng sinasabi. Kaya nga minsan, meron akong dinaluhan, o meron akong pinangunahan na binyagan, at doon sa yugto na kung saan ay pagsariwa ng pinangako sa binyag ng tinatanong yung mga magulang, ninong at nina, may tatlong katanungan sa pagpapahayag ng pananampalataya. May tatlong katanungan sa pagtatakwil kay Satanas. Kaya doon sa pagtatakwil kay Satanas, ano ang isasagot? Opo, itinatakwil namin. Sa pagpapahayag ng pananampalataya, anong sinasagot? Opo, sumasampalataya kami. Kaya lamang, nung ako'y nagtatanong na, siyang pasok ng tatay na ang anak ay bibinyagan, yung tatay na una na ang handaan kaysa doon sa binyagan. Kaya pagpasok sa simbahan, pagpasok sa court ng binyagan, lasing na si tatay. Kaya nung ako'y nagtatanong, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Ay iba na yung sagot. Kaya nga po, kapag ka po halimbawa, ay nagtatanong ako dun sa mga tao, lalong-lalo na yung pagtatakwil kay Satanas, iba rin yung sagot ng tatay dito. Kaya nga po, nung tinanong ko yung mga tao, tinatakwil ba ninyo si Satanas? Ang dapat na isasagot, opo, itinatakwil namin. Dahil lasing na si tatay, nung tinanong ko yung mga tao, tinatakwil ba ninyo si Satanas? Buong lakas loob na tumayo si tatay na lasing at kanyang isigaw, opo, sumasampalataya kami. Kaya nga po nangyari, hindi naiintindihan yung kanyang sinabi. Hindi naiintindihan yung tanong. Hindi naiintindihan yung nangyari sa loob ng binyagan. Kaya nga kapag kaganoon, paano mo isasabuhay ang isang bagay na hindi mo naiintindihan? Paano mo isasabuhay ang isang bagay na hindi mo namang pinagtsatsagaan na alamin ang kahulugan? Kaya nga po mga kapatid, malaki ang utang na loob natin doon sa mga apostol na nauna, sapagat sila ang nagpahayag sa atin ng mga turo ng simbahan na hanggang ngayon ay ating pinaniniwalaan. Kaya nga po isa rito ay si San Marcos na kung saan ang kanyang mga sinulat ay nasa sa atin pa rin. Kaya nga po natutunghayan natin palagi yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kaya nga po, iisa lamang naman talaga ang Ebanghelyo. Iisa lang naman talaga ang mabuting balita. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Meron lamang 4 na sumulat ukol sa ating Panginoon. Kaya meron tayong 4 na sinulat ukol sa Ebanghelyo. Kaya nga po mga kapatid, dito sa ating mabuting balita, ipinapayag sa atin ang panawagan ng ating Panginoon. Hindi lamang ang mga unang alagad, hindi lamang si San Marcos ang kanyang tinatawagan, lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon, isabuhay ang ating pananampalataya. Kaya nga po marapat lamang pag-aralan natin yung ating pananampalataya. Magbasa tayo ng banal na kasulatan, mag-aral tayo ng katisismo, at pagayunin po naman, matapos yun, tsaka pa lamang natin maisasabuhay yung mga bagay na ito. Sapagat mahirap isabuhay ang isang bagay na wala kang kaalam-alam. Kaya nga po sinasabi sa atin, mahirap kang mag-drive ng sasakyan kung hindi mo alam mag-drive. Mahirap mag-drive ng sasakyan kung wala ka namang alam kahit ano sa sasakyan. Kaya kinakailangan, alam mo muna para magamit mo yung sasakyan ito. Ganon din sa ating pananampalataya, alamin mo ang pananampalataya nang sa gayon,
magamit ko at maidapat sa pang-araw-araw na buhay ang pananampalataya na ipinamanas sa atin ng mga apostol at mga alagad noong unang araw pa. Kaya nga po tinatawagan tayo sa bawat sandali ng ating buhay, huwag sanang masayang yung ginawa ng mga unang apostol na nag-ari ng kanilang buhay para sa pagtatanggol sa pananampalataya na ito. Nang sa gayon, maisabuhay natin ito at maidapat sa ating paglagi sa mundong ibabaw. Mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Piliin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kaibigan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Sa bawat pananggita ng ating po itutugon, maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan, naway mag-iisang buhay na tanda ng tunay na mga sakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastor na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan naman namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang na kasama ng pastor at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat kay Pangilista, ilalapit namin sa iyo ang aming mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Ang gabi nawa ng Panginoon, lupadangan sa iyong mga kamay, sa kasawayan niya at karamalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang kanan. Ang manaming inikab na iyong aming pinagkakapuri na si San Marcos sa iyong dinakila, tanggapin mo ang aming pagpupurit mga aray na inihahain upang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap sa iyong sambayanan ng buong tiyaga. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Kinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa higad katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naritong tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang bumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, nabubulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagat sa pamamagitan ng anak at na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagdulog ng araw, mayandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pagkabalalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkalulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon ginawa noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng aking pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugulitawan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ang ligtas, kaya hindi ng kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanarabikan, kaya bilang pasasalamat kay amin iaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain nito. Kung ngayon mong handog na ito ng iyong simbahan, masdan mong iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo, tulungan naman na kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasam na kinakikusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkikipagkasundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Dennis, ng tanang mga obispo at buong kapayaan, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo mga kahilingan ng lumutan na ngayon inipon mo sa iyong harapan. Amang bawain, kukupin mo at pag-isayin ang lahat ng iyong anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong tarian ang mga kapatid naming yumaw at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinag-aaralan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Sa
namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Lungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang pinig. Panginoon, hindi ako dapat na patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo na ay gagawin na. Atin pong basahin ang Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at tamayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatakbo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin mo kami. San Pedro Calonso. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpapanalawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatagnawa sa aming pananampalataya. Sa mabuting balitang pinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumayo din. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.